So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at eto nga, pag-usapan po natin itong sinabi ni Attorney Sal Panelo or isa sa mga sinabi naman ni Attorney Sal Panelo at pinost ng ibang mga mainstream media na sinasabi nga ay na mild stroke etong si Pangulong Duterte. Wag naman ho sana, wag naman ho sana. Pag-usapan ho natin to at etong pag-aresto kay Pangulong Duterte, hindi daw nga po inaresto kundi isinuko ni Marcos Jr. etong si Pangulong Duterte sa ICC. Pag-usapan din natin lahat yan syempre. Grabe na no? Grabe na ho talaga ang nangyayari ngayon at patindi na ng patindi ang kademonyuhan na nagagawa or ginagawa ng Administrasyong Marcos laban sa mga Duterte. Ay nako. Ewan ko ba kay Marcos? Ewan ko ba sa'yo Marcos? Sa lahat ng tumulong sa'yo, sila pa yung inagrabyado mo ngayon. No mga kabanateros, no, sa lahat ng tumulong kay Marcos Jr., unang-una tinulungan siya para manalo bilang presidente ngayon. Pangalawa, tinulungan siya para maipalibing ang kanyang tatay sa libingan ng mga bayani or ipailo, tama? Pero anong isinukli niya, no? Kagaguhan talaga eh. Isang malaking kagaguhan talaga tong ginawa ni Marcos Jr. kay Pangulong Duterte talaga at sobrang ikinakasumpa ng buong Pilipinas at buong Pilipino itong ginawa niya. So ngayon, itong post ng isang mainstream media na nanggaling daw, di umano, sa sinabi ni Attorney Sal Panelo, titignan ho natin kung ito ba ay totoo at i-explain ho natin kung ito ba ay may katotohanan, no, para hindi ho tayo madali ng fake news. Oo, ng mga fake news. Lalo na yung mga tansu vlogger na mahilig mag-fake news. Nilalamig ako dito sa aking ang hina naman na ng aircon ko. Kalak ng teteng aircon na to. So eto, bago tayo mapunta doon, may papanoorin po muna tayong hindi rin yan. Isang video, no? At ito nga si Attorney Sal Panelo ang magsasalita. So panoorin ho natin mga banateros. Huwag mo kayo matakot. Ano ba tawag niyo? Martial law na nga. Mas worse pa nga ito sa martial law eh. Kasi pag sinabing martial law, hindi na sila sumusunod sa batas. Ano bang ginawa nila kay Presidente Duterte? Ano bang ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Ano bang ginagawa nila sa pananakot nila sa mga political commentators, sa mga vloggers? Ano matawag mo dyan? O, hindi ba? At least ng panahon ng tatay nito, ay merong semblance of democracy. Nakakabanat ka pa eh. Nakakapunta ka sa lahat ng mga detenido na ipagtatanggol mo pa. O, dito wala eh. O, ano pang ikakatakot siya? Basta maging mahinahon tayo na lumabas. Kailangan ka ako isang malakihan, sabay-sabay at araw-araw na panawagan, calling the attention of this government to change. Good luck to this government because if it does not change, it will be the start of its fall. Grabe yun, palakpakan natin. Grabe yung bungad ni Attorney Sal Panelo, talagang panalo. Hindi talaga naman alam nyo, talagang totoo naman na talagang ito ay talagang martial law na. Dahil sa panggigipit na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Doon pa nga lang, di ba, kaila Tebes, kaila Bantag, tapos sinunod ang KOJC, si Pastor Apollo Kibuloy, tapos sinunod si Vice President Sara Duterte, kesyo impeach. Tapos eto na, yung pagdala or pagsuko ni Marcos Jr. kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte
sa ICC. So, ganyan kalupit yung mga hayop na yan. Mga hinayupak. So talagang maituturing na, no, talagang tinuldukan na ho ni Atty. Sal Panelo, talagang maituturing na martial law kasi nga, at ang pinakamalupit pa dito, mas matindi itong tawag dito, mas matindi itong kay Marcos, dahil nung panahon nga naman ng tatay ni Marcos na si Marcos Sr. ay nakakabanat at nakakapagsalita ka pa, pero dito parang ayaw ka nang pagsalitain ni Marcos Jr. Ultimong mga vlogger na katulad namin ay ginigipit at parang gusto ng patahimikin. Gusto na kaming busalan ng aming mga bibig sa pagbabalita, na kami na lang talaga rin ang isa sa mga inaasahan ng mga tao, ng mga kababayan natin na makaka-update sila sa mga totoong balita, kasi nga nag-iisa na lang ang SMNI sa paghahatid ng totoong balita, no. So tama rito, so tuloy pa natin. Ganda ng banat ni Atty. Sal Panelo, bigay na bigay. Ulit-ulit na sinasabi ng Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction. Hindi ba kayo saksi? Pinupuri ng programang ito kahit nabubuisit yung iba sa akin. Bakit mo pinupuri yan? Kasi tama yung linya niya. Walang jurisdiction. Sumusunod siya sa linya ng Presidente Duterte. Tama siya dun Walang jurisdiction. We will not cooperate in any manner or form or shape. O hindi ba, tinuligsa ko nga ho yung mga alter egos niya dahil file sa ICC ng kung ano nung pleading. Kasi sabi ko, file ka ng file. Akala ko ba walang jurisdiction? Hindi namin may jurisdiction. Nagkukontra-kontrahan kayo. O madalit sabi, sinasabi niya na talagang walang jurisdiction. Pero, napansin nyo, nung bandang huli na, nag-iiba ang tono sa pamamagitan ng mga tao niya. Sinasabi niya. And yet, yun yung mga subsequent o yung matapos siyang magsabi ng walang jurisdiction, nagsimula na yung, pero pag humingi ang ICC ng mga tulong sa pamamagitan ng mga ebidensya, hindi ho natin sila pipigilan. Ako, doon lang, nag-uumpisa na. Ano na naman dito barag na naman si Marcos. Hindi kasi, diba, tsaka ang pinakamalupit dito, may katibayan May katibayan na sinabi ni Marcos Jr. na hindi niya daw hahayaan na makapasok ang ICC dito sa Pilipinas. Tapos nagulat tayo, bigla niyang mga ilang buwan sinabi niya na kapag nanghingi ang ICC, pag nanghingi ang ICC ng karagdagang ebidensya laban kay Duterte, bibigyan natin, hindi natin sila pipigilan. O, diba? Lupit ng pagpapaikot-ikot niya sa atin no? Para niya muna tayo parang binola muna tapos ginalit ulit. Ganyan kalupit ang mindset ng administrasyong Marcos nitong ni Pangulong Marcos. Ang pangit pa rito, karambola sila. Wala silang tamang strategy sa pananalita para hindi sila nabibisto. Sinabi nitong isa, oo, sinabi nung isa, hindi. Kaya tuloy, yung mga Pilipino, naalaman yung talagang tunay na baho nila. Tunay na agenda nila, no? Tunay na plano nila. Kasi nga, paiba-iba ng kay Remulla, papapasukin daw ang ICC. Kesyo kay Marcos, hindi daw. Tapos biglang umepal si Torre, dinampot inaresto si Pangulong Duterte, tapos ibinigay sa ICC. Diba? Nagkaleche-leche na rin sila. Tapos bandang huli, sisisi nyo sa mga vlogger, anak ng temang naman. Isisisi nyo sa amin. Ang malapit dito, sila na yung gumawa ng way na para mabisto sila ng taong bayan. Tapos ang sisi nila sa amin dahil fake news daw kami. Fake news daw yung mga vlogger. Mga fake news yung mga vlogger. Yung post fake news.
Anak ng teteng kayo nga una-unang fake news si Marcos, wala daw baril nung sa pagsalakay sa KOJC. Diba? Isang malaking fake news na rin. Biruin mo, manggagaling sa isang presidente yung ka-fake news. Ang katarantaduhan yun. Okay, Attorney Sal, pasok. Pagkatapos, eto na naman. Pag yung, anong tawag doon, Interpol, ay humingi sa atin ng tulong, obligado tayong tumulong kasi baka hindi naman tayo tulungan yan. O, ayan. Nakikita nyo, madalit sabi, pinapadama na ng administrasyon ng gobyernong ito na pag ang ICC ay pumasok makiusap sa pamamagitan ng Interpol, ay tutulong siya. Madalit sabi, pinaalam. Ayan pa yung masakit dyan. Tinatanggi nila na papasukin ng ICC. Pero, nakapasok pa rin ng ICC sa pamamagitan ng Interpol. So, parang madaling salita, ginawang tulay ng ICC ang Interpol para makatawid sa atin at makuha si Pangulong Duterte sa pamamagitan ni Marcos. So, wala pa rin pinagkaiba. Ganun pa rin. Pinapasok nyo pa rin ang ICC. Anak ng teteng naman. Ginagawa nyo naman kaming tanga kayo Yan ang hirap sa inyo. Tapos wag nababara kayo, sasabihin nyo, kasuhan yan. O hindi dapat ganyan. Kinakasuhan dapat yan. Okay, tuloy. Mo na sa ICC. Kumbaga, binigyan mo na ng ideya, payag na kami, gawin nyo na yung dapat yung gawin. Yan ang ginawa. Kaya. Parang Attorney Sal, parang nagbigay ng hudyat. Parang nagsalita tawag dito, eto yung go signal ko ha. Pag nagsalita ako sa press con na medyo choppy ako, pinapanood kasi ako, naghang na naman siya. Alam nyo, tawag-tawa ako dun sa paghang ni Marcos Sabi ko, arip na to. Lutang na naman. Ganito. ICC, kapag nasabi ko na tong ganito, okay na, goods na tayo. Yun na yung pagkakataon nyo para kunin si Pangulong Duterte, ganun. Sige, tuloy natin. Sa pamamagitan ng mga ebidensya, hindi ho natin sila pipigilan. Doon lang, nag-uumpisa na. Pagkatapos, eto na naman. Pag yung, anong tawag doon, Interpol, ay humingi sa atin ng tulong, obligado tayong tumulong kasi baka hindi naman tayo tulungan yan. Ayan. Nakikita nyo, madalit sabi, pinapadama na ng administrasyon ng gobyernong ito na pag ang ICC ay pumasok makiusap sa pamamagitan ng Interpol, ay tutulong siya. Madalit sabi, pinaalam mo na sa ICC. Kumbaga, binigyan mo na ng ideya, tama. Payag na kami, gawin nyo na yung dapat yung gawin. Yan ang ginawa. Kaya, madalit sabi, ginamit lang nila ang ICC. Talagang gusto nilang tuhugin, patayin itong mag-amang ito. Yan ang katotohanan dyan. Yan ang mali. Kaya naaawa rin tayo dito kay Marcos Jr., Presidente Marcos Jr. Kasi, binibigyan siya ng maling mga advice. Sapagkat tama na sana yung walang jurisdiction. Hindi pero ako ay medyo hindi papabor doon sa sinabi ni Attorney Salpanero na advice. Bilang isang presidente kasi talaga, maaaring maituturing talaga natin na lahat ng nangyayari ngayon kagustuhan din talaga ni Marcos. May totoo yan, hindi ako naniniwalang di kagustuhan ni Marcos to. At doon naman, siguro, ang pinupunto rito ni Attorney Salpanelo dahil parang may mga nag-uudyok or may mga nag-a-advise. Ako sa tingin ko parang hindi ina-advisean si Marcos. Dahil una-una kung ina-advisean yan, na kung ina-advisean si Marcos, hindi niya gagawin niyang papasukin ng ICC dito. Ako naman, naaawa din ako kay Marcos dahil ang dami niyang kakaharapin na kaso. Ang dami niyang kakaharapin ng kaso pagtapos ng termino niya.
Oo, sandamakmak na, parang sandamakmak na kaso ang kakaharapin ni Marcos sa oras na matapos na yung termino niya. Kaya siguro nagde-declare to ng, 'di ba, yung nasa playbook niya, no? Una, tanggalan ng prangkisang SMNI. Pangalawa, ipakulong si Pastor Apollo Siquiboloy. Pangatlo, i-impeach si Vice President Sara Duterte. At pang-apat ay dalhin si Pangulong Duterte sa ICC. Okay, diba? Yun yung kanyang playbook, no? So doon pa lang maliwanag ho doon na talagang eto ay planado na, no? Matagal ng planado ni Marcos Jr. dito sa mag-amang Duterte at dito sa pagiging presidente niya. Dahil nga lahat ng humaharang sa kanya, lahat ng sagabal sa kanyang plano na panghabang buhay na maging pinuno or maging presidente ng Pilipinas at may papasa niya pa sa kanyang anak ay ginagawa niya talaga ng paraan para matanggal yung mga ano na yun, para matanggal yung mga nakaharang sa dadaanan niya. At yun ang mag-amang Duterte, no? Kaya doon sa sinasabi ni Atty. Sal na yung nag-advise. Alam mo yung nag-advise, kung bangag din yung nag-advise, tapos bangag din yung ina-advisean, wala na tayong magagawa dyan. Hindi, diba? Wala tayong magagawa dun. Yung nag-a-advise, wala sa katinuan. Tapos yung pinapayuhan, wala din sa katinuan. Hindi nga na. Ano po ba magagawa mo dun, diba? So, nagkakarambolan na sila. Tsaka ito pa, kada nabibisto sila, nabibingo, na bubokya or tinatawag na nahuhuli yung kasinungalingan nila, ang ginagawa ang ano dito ay kaagad nilang babawiin, no? Kaagad nilang babawiin, katulad niya ni attorney yung tigapagsalita si Attorney Blurred. So doon kay Attorney Blurred, doon kadalasan din nabibisto, no, yung mga kasinungalingan ni Marcos. So kapag nabisto doon, bigla na may tatanggi ni Marcos kasi nga si Attorney Blurred naman daw nagsabi. Ang gulo, basta magulo sila kasi ang tingin nila sa ito na lang, pinakamadali na explanation sa ginagawa ni Marcos. Ang tingin ni Marcos sa mga Pilipino ay tanga. Yun yung totoo doon. Tingin ni Marcos sa Pilipino ay tanga na hindi malalaman kung ano talaga yung tunay na motibo niya. That's true. Okay, pasok, Lolo, Attorney Sal. Ano to lolo ko to eh. Okay, pasok. Pero dahil nga sa maling advice, and at the same time, kung totoo yung mga akusasyon sa kanya na gusto mo lang magpanatili sa kapangyarihan, kayong mag-aanak, pati na yung mga pinsan mo, kaya nyo ginagawa ito, di lalong-lalo na. Di madalit sabi, tama-tama yung kinakanta ko doon sa kapatid niya. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan ang nangyayari. Yan ang gusto namin sa'yo, Atty. Sal. Balat kayo ka lang, di na natuto. Ay, mali. Akala ko yun eh. Laso tuloy natin. Pero nakikita natin, sabi ko nga kay Jimmy Bundok, alam mo Jimmy, 40 years ago, ako po ang nanguna sa mga Marcos loyalists na ipabalik si Marcos Sr. dito sa bansa. Sapagkat inaakusahan ng gobyernong Cory at that time na siya ay nagnakaw, corrupt, kung ano-anong mga sinasabi niya, illegal, violation of human rights. Sige. Ang sabi ko po noon, milyong mga loyalista, araw-araw po kami, itinayo namin, inorganisa namin ni Nilo Tayag at nung kung sino-sino pang mga loyalist leaders. Araw-araw po kami dyan sa Liwasang Bonifacio. Alam mo doon sa steps ng Philippine Post Office? Doon, nandun kami araw-araw. Kahit na anong gawin sa amin. Kami bombay ng tubig, bombay ng bala. Nagre-regroup nga, pabalik-balik kami. Kaya sabi ko kay Jimmy Bundok, iyan ang gawin natin. Pero kailangan mapayapa. Sapagkat wag nating bigyan ng dahilan itong gobyerno
nagamitan tayo ng karahasan. Yung iba naman, sinasabi, huwag ka tayo mag-rally kasi baka magdeklara ng martial law. Huwag kayo matakot. Ano ba tawag niyo? Martial law na nga, mas worse pa nga ito sa martial law. Yun ang palagi kong sinasabi. No, yun ang palagi ko sinasabi. Na itong nangyayari na to ay martial law na talaga. Kasi itong lahat ng nangyayari na to, martial law na to. No, kaya yung sinasabi nila na parang kagustuhan ni Marcos na magkagulo para makapag-declare siya ng martial law, eto na ho yun. Nangyayari na ho ngayon. Ngani. Di totoo, nangyari na ho ngayon talaga. Ayun na talaga yung galing na yung kay Atty. Sal Panelo. Mas papaniwalaan ko to dahil hindi rin naman to basta-basta si Atty. Sal Panelo. Isa sa mga pinakakilala at magaling na attorney to na kilala ng buong Pilipinas, diba? Doon pa lang sa ginawa pa lang sa lahat ng ginagawa, biro mo, kinokontrol yung media, kinokontrol yung mainstream media. Diba? Ginigipit ang social media na hindi nila kapartido. Yung Pangulo na wala namang ginawang masama sa Pilipinas, naglingkod lang, nagtrabaho ng maayos, ipinakulong nila. Ang masama pa, ipinakulong nila doon sa sa mga dayuhan. Ibinigay nila sa mga isa-ibang lahi. 'Di ba? Oo. Tapos yung Vice President na puro trabaho lang din ang inatupag, anong ginagawa? Anong ginawa nila? Gusto nilang i-impeach, gusto nilang patahimikin din. Wala. Sabi ko nga sa inyo totoo nga yung sinabi ko na to sa mga video ko na itong nangyayari ngayon ay maituturing na talaga nating isang ganap na martial law. Ganap na talaga, wala nang pagdalawang isip, tatlong isip dito. Martial law na talaga ito. Oo, sa ginagawa ni Marcos ngayon na panggigipit, baka buwas sa makalawa, mga banateros, mga nakakulong na. Oo, diba? Kasi nga, si Pangulong Duterte nga diba? Kung gipitin nila kapag kami ay hindi pa rin manahimik, kami ay patuloy pa rin magbalita ng totoong balita para sa inyo, bukas sa makalawa, baka kami na yung damputin. Kung nagawa nga nila kay Pangulong Duterte, sa amin pa kaya? Ordinaryong mga Pilipino lang naman kami. Yung sinasabi dito ni Atty. Sal Panelo na magtipon, isang bagsakan na, hindi niya sinasabing parang tayo yung magsisimula ng gulo or okay na yun yung prayer rally, magpahayag ka ng gusto mong ipahayag, 'di ba? Maglabas ka ng saloobin mo, okay lang yun, walang problema yun. Karapatan ng bawat Pilipino na magsalita ng hinanaing nila laban sa gobyerno. So walang masama doon at hindi rin naman sinasabi ni Atty. Sal na lumaban or makipagbasagan ng muka sa gobyerno. May pagbasagan ng muka sa mga pulis, sa mga AFP na kung sino man yung ihaharang ni Marcos Jr. diyan. Diba? Hindi naman ganun. Pero yun, napakaganda nga talaga nung kasi nga kung lahat ng buong Pilipinas magkaisa, pumunta rito sa Manila at dito isagawa ang prayer rally at ilabas nila yung hinanaing nila at gusto nilang mangyari na maaaring gawin ng gobyerno, nang mapayapa ay wala hong masama dun. Napaka goods po na pamamaraan yun. So tuloy pa natin. Kasi pag sinabing martial law, hindi na sila sumusunod sa batas. Ano bang ginawa nila kay Presidente Duterte? Ano bang ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Tama. Ano bang ginagawa nila sa pananakot nila sa mga political commentators, sa mga vloggers? Ano matawag mo dyan? Hindi ba? At least ng panahon ng tatay nito, palakpakan natin sa Atty. Sal Panelo, galing. Totoo. Hindi, totoo talaga. Talagang na ba to? Kasi ang martial law, bawal ka ng lahat yan, tablado. Batas ng Pilipinas, tablado yan. Batas ng dapat mataas ang tingin mo sa mga AFP, sa mga PNP, pero para sa kanya, ganun lang. Ganun na yung martial law ngayon. Tignan mo kung eto na lang sa PNP.
gaano nila ipahiya ang mga kapulisan. Diba? Kawawa yung mga kapulisan natin. Naging okay na yan eh. Okay na, inayos na ni Pangulong Duterte ang tingin ng mga Pilipino sa mga kapulisan. Tingnan nyo na ba nangyari? Ano ba nangyari? Diba? Bumalik ulit na kinakamuhian ng mga Pilipino ang mga kapulisan. Diba? Dahil yan sa ginagawa ni Marcos, hindi dahil sa ginagawa ng mga pulis. Hindi naman kikilos ng mga yan, yung mga pulis na yan, kung hindi dahil sa utos ng leader nila, ng pinaka-leader nila. Katulad lang ni taong pinaglihi sa Barnis na walang iba kundi si Torre. Diba? Oh. Kaya talagang ito ay may tuturing na martial law. At ito ang kinaganda kay Marcos Jr., mas kung kupal na yung tatay niya. Sorry sa words. Sorry po sa words na kupal pero yun kasi nakikita ko kay Marcos eh. Kung kupal na yung tatay niya, mas kupal etong anak, etong si Marcos Jr. At yun ang totoo. At ito nga yung sasabihin ni Atty. Sal Panelo. Pakingge. Merong semblance of democracy. Nakakabanat ka pa eh. Nakakapunta ka sa lahat ng mga detenido na ipagtatanggol mo pa. Dito wala eh. Ano pang ikakatakot niyo? Basta maging mahinahon tayo na lumabas. Kailangan ka ako isang malakihan, sabay-sabay at araw-araw na panawagan. Calling the attention of this government to change. Sabi ko, hindi ba? Sa isang panayam, ang sabi sa akin ng anchor na si Karen Jimeno, good luck, Attorney Panelo, to your petition for writ of habeas corpus. Hindi ba ang bilis na sagot ko? Good luck to this government because if it does not change, it will be the start of its fall. Hindi ba? Ilang views, likes, 3 million plus na. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung mga nakarinig doon, nakapanood, nagka-agree sila na kailangan ng gobyernong ito yung makinig po kayo sapagkat hindi po pwedeng mauupo na lang ang taong bayan at manunod sa inyo na walang ginagawa. Pinakita na sa inyo sa panahon ng tatay po ninyo, Mr. President. O nga pala, paalala, yung sinasabi kong na-stroke si Pangulong Duterte, hindi dito sa video na yun, may picture tayo papakita. Tuloy. Na pinalayas siya dahil ang taong bayan nagalit. Sa panahon ni Erap, ganun din ang nangyari. Hindi na ba kayo natuto? Ang ganda-ganda, nagkaroon kayo ng political capital. Di ba? Sa lahat ng mga pahayag ko, lahat ng articles ko, sinasabi ko, you have resurrected the name of the Marcos. Ang ganda. Ituloy-tuloy mo na yan. Naku, sinira mo. Ayan na naman ho tayo. Deja vu na naman tayo. Babalik na naman tayo. Kaya kailangan iparamdam mo natin. Alam nyo, hindi ho madadala ito sa iyakan. Hindi ho ito madadala sa banat tayo ng banat sa social media, sa text, sa chat. Kailangan physical, bodily presence ang kailangan natin. Basta mapayapa, maniwala kayo. Tanda mo si Gandhi? Si Mahatma, milyon-milyon ang kalaban niya. Naupo lang siya, wala. Kahit na anong gawin sa kanya. Di ba nagtagumpay siya? Hindi ba yung EDSA Revolution, mapayapa din niya? Wala akong karahasan doon. Walang karahasan ng EDSA Revolution. Pero, ano nangyari? Hindi ba napatalsik? Kaya ganun ang gawin natin. But we're hoping na hindi na tayo abot doon. Kaya tayo nagpunta sa Korte Suprema. Kaya hayaan natin muna ang Korte Suprema na pag-aralan at magdesisyon. At kung ano man ang desisyon nito, nasa taong bayan na. Kasi, tandaan natin, MJ. Yes, sir. Ang gobyerno ay nilikha ng taong bayan. Ang gobyerno po ay hindi na nakakatugon sa pangangailangan ng sambayanan. Kung ang gobyernong nilikha ng taong bayan, ang siyang lumalabag sa batas, sa saligang batas na nilikha ng taong bayan na naghalal sa kanila, hindi po ba? Lohika, sentido komon ang magsasabi sa atin na ang may kapangyarihan, kaya nga sinasabi sa saligang batas
All authority emanates from the sovereign authority. Lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. Kaya may kapangyarihan ng taong bayan na tanggalin ng gobyerno. Sa papanong paraan? Sa mapayapang paraan. Unang-una, sa pamamagitan ng eleksyon. Kung hindi madala sa eleksyon, o sa pamamagitan ng ginawa sa pagpapatalsik ng dalawang pangulo ng bansa. Basta mapayapa kasi ang sambayanan ho talaga ang makapangyarihan. O yan ang dapat nating gawin. Yun, palakpakan naman natin, Atty. Sal Panelo. Pero ako'y kinakabahan. Atty. Sal Panelo, alalahanin mo ha. Lahat ng kumalaban sa kanila, alam mo na kung anong ginawa. Hindi naman natin sinasabing mapahamak si Atty. Sal, pero ako ay natatakot lamang dahil alam nyo na, baka alam nyo na yung tipong panggigipit na ginagawa sa Duterte ay gawin din kay Atty. Sal. Pero hindi naman ho tayo nananalangin. No? So samantalang ito, panoorin naman ho natin, PRRD hindi inaresto kundi isinuko sa ICC at yun naman talaga ang totoo. So ito po, panoorin po natin itong sinabi, pogi talaga, idol ko to si Sir Franco. Oh, pasok Sir Franco, pasok. Isang dating foreign affairs official ang naniniwalang hindi inaresto kundi isinuko mismo ng administrasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court at ang lahat ng ito may halong politika. Yeah. Narito ang balita ni Jane Cognita. So ang ano po siguro, ang tanong natin dyan ngayon kung bakit sinurrender ng Estado natin si FPRRD. Yun po ang medyo dapat matingnan natin, bigyan pansin natin, bigyan pag-ukulang pansin. Ito ang tanong na nais masagot ni dating DFA Undersecretary Ernesto Abella kaugnay ng iligal na pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Isang hakbang na anyay ginawa mismo ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Abella, malinaw na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas matapos itong tuluyang kumalas sa ilalim ng administrasyong Duterte. March 11 nang arestuhin ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte at idiretso sa Villamor Air Base. Kababalik lang niya sa Pilipinas mula sa Hong Kong kung saan mainit siyang tinanggap ng mga overseas Filipino workers sa isang pasasalamat event. Matapos ang pag-aresto, idinetini pa ng ilang oras ang dating Pangulo sa Villamor Air Base bago tuluyan at sapilitang isinakay sa isang pribadong eroplano na nagmula sa Pilipinas. Isang indikasyon na mismong ang sarili niyang bansa ang nagsuko sa kanya sa ICC. Ayan ang tinatawag na ayan po, ito totoo tong sinasabi nito ni kung sino man tong dating opisyal ng DFA, no? Talagang lehitimong nakakatakot ito. Alam mo kung bakit? Kung si Pangulong Duterte nga na halos puro lang naman pagsiservisyo, pagmamahal, pagtatrabaho bilang presidente ang ginawa niya sa Pilipinas, ganito yung ginawa niya sa kanya. Ganito pa ang ginawa ni Marcos sa kanya. Ang nakakatakot dito, baka dumating tayo balang araw na yung mismong Pilipinas na ang isuko ni Marcos Jr. sa mga dayuhan. Yan ang nakakatakot dyan. Totoo, yan ang nakakatakot dyan. Na sana wag naman sana mangyari at sana. Kaso ngayon parang kontrolado na no? Kasi isipin mo maigi ikaw na presidente ng Pilipinas na alam mong magagalit sa iyo ang lahat ng Pilipino kapag ginawa mong magsuko ka ng isang Pilipino sa dayuhan, ay isa ng yun. Pagsuko mo ng isang Pilipino, kahit hindi si Pangulong Duterte, kahit isang Pilipino ang isuko mo sa dayuhan, ibigay mo sa dayuhan para sila ang humusga, sila ang mag-imbestiga, sila ang umusig sa kaso na kung ano man yung kaso nung isang Pilipino na yun, parang binigay niya na rin ng buong bansa natin. Mali yung sinabi ko kanina. Mali yung sinabi ko kanina na baka
dumating tayo sa punto na ibigay na ni Marcos Jr. ang Pilipinas sa dayuhan. Sa totoo lang, nangyayari na ho rin talaga ngayon. Ayun yung nakakatakot dyan. Na sana wag sanang mangyari yan. Hindi pala, nangyayari na pala ngayon. No, na dapat kasi isipin nyo isa kang presidente, hindi mo iniisip yung feedback sa'yo. Tapos, unang-una, ang binigay isang tao na naglingkod ng maayos sa Republika ng Pilipinas, na naglingkod sa buong Pilipino, at pagmamahal lamang yung kanyang ibinigay at binibigay sa mga Pilipino, bigla mong isusuko ng ganun nang dahil nabibisto or binibisto ka ng taong yun. Nang dahil doon sa taong yun, nalalaman ng mga Pilipino kung gaano ka kahayop na presidente. Ayun yung ayun yung pinakamalupit doon. No, ewan ko na lang pero basta para sa akin talagang alam nyo, kontrolado na. Etong ginawa nila kay PRRD, ito yung patunay na talagang kinukontrol na tayo ng mga puti. Kinukontrol na, hawak na ho ng mga puti ang buong Pilipinas. Yan ang nakakatakot talaga dyan. Ang masama nito, maulit na naman yung dati nung panahon na ang mga puti ang nagmagahari sa sariling bayan natin, tapos tayo na mismong nagmamay-ari ng bayan na to, tayo yung gagawing alipin. Ayun yung masakit dyan. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipag-cooperate ang kanyang administrasyon sa investigasyon ng ICC sa kampanya kontra droga ni Duterte. Pero nang arestuhin na si Duterte, hirit ni Marcos Jr., sa Interpol daw sila nakipagtulungan at hindi sa ICC. Ang Interpol... Bobo talaga, puta. Ay, wala tuloy. Ang tanga talaga, no? Biruin mo isipin nyo Katulad na sinabi ko nga kanina, diba? Sabi ko, ang Interpol, ang ICC di pinayagan na makapasok sa Pilipinas. Hindi daw pinayagan, sabi ni Marcos. Tapos, ang ginamit ng ICC ay Interpol. Tapos yung Interpol, pinayagan ni Marcos Jr. So, anong ibig sabihin nun? Anong nun? Di ba walang pinagkaiba? Pinayagan mo pa rin ng ICC sa pamamagitan ng Interpol. Nakranteting naman, ginagawa nyo naman kaming tanga ka. Visit no? Ito explanation Ang Interpol is just an implementing agency. Ang tunay na talagang nagkaroon ng ang nangyari for some particular reason na nagkaroon, kasi in the beginning the state said na dapat walang jurisdiction ng ICC dito sa atin, and in fact a number of times the head of state said that the ICC does not have jurisdiction over the Philippine situation. Pero ang nangyari, nagkaroon ng change of heart and change of mind nung nagkaroon sila ng political challenges. Naniniwala si Abella na politika ang pangunahing dahilan kung bakit naganap ang mga pangyayaring ito laban kay dating Pangulong Duterte. Maaalalang lumalim ang sigalot sa pagitan ng unity team ni na Pangulong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte matapos questionin ang confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong Setyembre 2023. Mga pondong parehong hawak ni VP Sara noon. Lalo pang tumindi ang tensyon nang magbitiw si VP Sara bilang DepEd Secretary at nang tangkain sa Kamara na isulong ang People's Initiative, isang hakbang na mariing tinutulan ng dating Pangulo. Hindi, ako sa tingin ko nakahalata na si Vice President Sara Duterte na may ginagawang karumal-dumal itong mga hayop na. Hindi, para sa akin siguro talagang nasaksihan ni Vice President or baka sinabihan si Vice President. Alalahanin nyo may sinasabi si Vice President na video na hawak niya.
No, may mga ebidensya pa. Sa totoo nga nasa kalingkingan pa lang tayo. Wala pa tayo sa exciting part. sa exciting part ng isyung ito. Lahat ng siguro mga nasa sa 100%, mga 20% pa lang yung nalalaman nating kabulastugan na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Wala pa, hindi pa nailalabas lahat. So baka sinabihan or baka pinaalalahanan na ni Marcos etong si Inday na, "Oy, Inday, magnanakaw tayo ha." Kaso si Inday hindi pumayag. Hindi ako magnanakaw, kayo na lang. Biglang nag-isip agad yung pinsan. Pinsan, nasnip. Pinsan, mukhang hindi natin kaalyado yung isa. Lalaglag tayo niya. Unahan na natin. Baka tayo pa maunahan yan, hindi lagot tayo, lalanin mo, Duterte pa naman yan. Yun na nga yung ginagawa nila ngayon. Ang lupit, diba? Sige, tuloy. Sa pananaw ni Abella, tila iniisip ng kasalukuyang administrasyon na hindi sila mananagot sa taumbayan sa pagsuko kay Duterte sa ICC. Antayin nyo lang. Wait lang. Antayin nyo lang, ha? Antayin nyo lang. Wait, huwag kayo masyadong atat. Hindi, wag mo isipin, Marco. Gayon, kayo yung nasa kapangyarihan, hindi nyo pa talaga yan mararanasan. Pero darating, sabi nga nila, panapanahon lang yan. Diba? Sino ba kumanta nun? Si Imelda Papin ba? Parang lang yan, gulong ng palad. Minsay nasa ibaba, minsay nasa itaas. Ganon, no? Panapanahon. May panahon kami na kami naman yung magdidesisyon or huhusga sa anumang ginawang kagaguhan ng Administrasyong Marcos sa Pilipinas. Soon, darating din yan. Kasi ang dinidil nitong head of state ngayon is a political rival. By passing it on to the ICC, he washes off his hands for any, kumbaga, hindi siya mananagot doon sa mga sympathizers, mga supporters ni FPRRD, pero he will be able to neutralize a political rival or somebody who's proving to be a political obstacle para sa kanya. It is very expedient for him para sa head of state na ito, but it sends the wrong signals both internationally and locally. Sa naging hakbang ng Administrasyong Marcos Jr., lumalabas na mahina ang sistema ng hudikatura ng Pilipinas sa mata ng international community. Ito si Jane Codnita, News Citizen. Yan liwa-liwanag niya, no? Salamat dun, ha. Buti na lang talaga merong DCAR 1026 News. Merong SME9 na totoong nagbabalita. Alam niyo kung wala yung SMNI, kung nagpatinag kung nagpadala sa mga bayad, sa mga pananakot si Pastor Apollo Sikibuloy, wala tayong ngayon, wala tayong mapapanooran. Hindi natin alam kung ano ang tunay na balita na nangyayari sa Pilipinas. Kaya palakpakan ho natin ang SMNI at syempre ang ating future senator na walang iba kundi si Pastor Apollo Sikibuloy. So yung ito nga yung sinasabi na na-stroke daw si Pangulong Duterte. So ito po yung post na yun. Yan, kitang-kita nyo, ha. Ang pogi ko dyan. Ay, hindi pala ako yan, si Lolo Sal pala yan. Lolo Sal! Ay, sorry. So yan, dito kasi post kasi ito ng Hinayu na abante, isa rin to sa mga walang kwentang media. Oo, ito puro chismis lang alam nitong Abante News na to. Dito sabi niya, parang na mild stroke umano si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte base sa initial appearance niya nang humarap sa pre-trial chamber
Tama ba? Chamber pala. Chamber ang puta. Chamber. Tama ba? Chamber. Ang layo ng camera ko. Buisit. Basta yun na yun. Oo. International Criminal Court or ICC. Oh, so yan daw sinabi daw ni Atty. Sal. Eto sinabi na Atty. Sal is parang kasi nga ang bali-balita ayon kay Senator Bongo parang hindi iba daw na gamot ang ipinapainom kay Pangulong Duterte. Hindi daw yung iniinom niya rito na ipinapainom ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas. So hindi ata or mali ang pinapainom. Kasi kung makikita talaga natin din ho doon sa video na kung saan ay may sa nagawang naisagawang pre-trial ng ICC doon sa Netherlands talagang lupaypay or mahinang-mahina si Pangulong Duterte. Para nga siya talagang na mild stroke. Pero sana wag naman sana na mangyari at dumating pa sa puntong yun dahil talaga promise kung ngayon pa nga lang na nabitbit nyo si Pangulong Duterte dyan sa ICC, sa Interpol dyan sa Netherlands na nagwala na ang buong Pilipinas. What if na lang na may mangyaring masama kay Pangulong Duterte? Wag naman sana, pero sinasabi ko sa inyo, imamarka nyo talagang mamarka sa historical or sa history ng buong Pilipinas ang galit ng taong bayan. Kaya sana naman wag. At ayun doon din sa mga kapwa natin, sa mga kababayan natin, wag din ho kayo masyadong magpapaniwala agad. Sa katulad nito, hindi naman po sinasabi ni Atty. Sal na stroke, na mild stroke si parang lupaypay kasi talaga at parang hinang-hina si Pangulong Duterte. So update na lang ho tayo. Syempre sa Banateros Brothers, SMNI, at sa mga iba pa sa PDP, sa Duterte senatorial candidate, nandiyan nagla-live sila Atty. Bongo, sila Atty. Jimmy Bondoc, Atty. Lambino, sila si Atty. Turion at si Sir Greco Belica ng Bisaya Youth Party List. So yan, minsan update tayo sa kanila at sa mga balita lalo na ng SMNI News. Doon talaga tayo makakita ng talagang tinatawag na totoong pagbabalita. So yun, mga Banateros, mga kabiyaya, anong maikokomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, wag nyo rin kakalimutan at wag na ho kayo magdalawang isip na straight Duterte senatorial candidate. Ang Duterte kung tawagin, kasi 10 po yan. Ulitin ko Pastor Apollo Sikibuloy, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Lambino, Attorney JB Hinlo, Dr. Mata, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at si Rodante, si Congressman Rodante Marcoleta. At syempre, Philip Salvador. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Bring him home, Duterte. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.